Taong 2015 nang ilapit ni dating Moro Islamic Liberation Front Vice Chairman Gadzali Jaafar kay nooy Manila Vice Mayor Isko Moreno Domagoso ang pangarap na magkaroon ng sariling libingan para sa mga Muslim sa lungsod. Back in 2015, Mayor Isko wasn't a mayor back then. I think he was still vice mayor. Opo. Tayo po ay nagkaroon po ng meeting with the vice chairman ng MILF, Gadzali Jaafar. Dito po napag-usapan po ang tungkol sa kung ano po yung mga interventions or mga programa na pwedeng makatulong sa mga Muslim sa Maynila. Ito po ay nag-ugat dahil nakitaan po nating ng mga Muslim leaders ang concern po ni Yorme Isko para sa aming mga Muslim. Hindi biro, sabi ni Muhammad, ang dinaranas ng mga hamon at paghihirap ng mga Muslim sa tuwing may namamayapa sa kanila. Marami na po talaga from Mindanao ang pumupunta po dito sa Maynila, naghahanap buhay, naghahanap ng trabaho, nagnenegosyo. So bilang malayo po kami sa Mindanao, karaniwan na problema po yan ng komunidad. So naranasan po namin yan bilang kami po ay nagsisilbi sa lungsod ng Maynila. Naranasan namin ang pagkakataon na lumalapit po sa amin through the office of the Vice Mayor ni Mayor Isko back then. Humihingi po ng tulong. Talagang community to, yung nagtutulong-tulong po sila mag-ambag-ambagan dahil ang laki po ng bayad. At nang mahalal noong 2019 bilang alkalde ng lungsod, kabilang sa mga unang direktiba ni Domagoso ay ang pagpapatayo ng sariling libingan para sa mga kapatid na Muslim. Dumating na po yung pagkakataon po ni Mayor Isko na maging mayor, na maging alkalde ng Maynila. Siya naman pong kaagad after siguro 2 months, tinawagan po niya ako. Shay, maghanap ka na ng lupa. Akala ko po, makakalimutan na niya. Because the usual is, pangako lang ng pangako. Pero nagulat po ako nung nagpahanap mo na po talaga siya ng lupa. Isa sa dahilan kung bakit ginawa natin yun nung tayo alkalde, dala ng kasaysayan din ng Maynila. You know, Manila used to be an Islamic city before the Spaniards came. Andiyan dyan. No? Hanggang ngayon, kalsada pa sa Maynila. Raha Matanda, Lakandula, or Suliman. So, sa akin naman, napansin ko nung ako nagkonsehal, marami tayong mga kapatid na Muslim na kapag namamatayan, nahihirapan silang dalhin sa Mindanao yung mga labi ng kanilang mahal sa buhay. Dala na siyempre, hirap ng buhay. And there is a belief that they have to bury within 24 hours. No? Ang nahanap na pagtatayuan ng Manila Islamic Cemetery and Cultural Hall ay mahigit 2,000 square meters na bakanting lote sa Manila South Cemetery. Walang isang taon at kasagsagan pa ng pandemya dulot ng COVID-19, nagawa at natapos ang sementeryo. Ito ang kauna-unahang Muslim cemetery na operated ng isang LGU. Makalipas sa mahigit 3 taon, higit 380 na ang nakahimlay doon ng mga kapatid na Muslim. Sa Islam po kasi kapag namatay ang isang tao, mayroon pong 4 na karapatan yung taong namayapa, yung taong namatay. Una po, siya ay papaliguan. So, yung pagpapaligo po sa patay, normal lang po kung paano tayo naliligo na mga buhay. Naliligo, shampoo, sabon, ganun po yung process sa pagpapaligo sa patay. Although, challenge siya, kasi syempre, yung taong namayapa, hindi siya gumagalaw. So, kumbaga talagang aalalayan sa bawat pagpapaligo, pag pinatagilid, yung pagsabunan yung likod niya, lahat, alalay po talaga yon. So, pagkatapos po nun, mapaliguan, lahat-lahat. And then, in pangalawa, yung ibabalot na po siya sa puting tela. At meron po itong 3 patong o 3 piraso na tela
at yun po yung magsisilbing suot niya. Pangatlo pong karapatan ng taong namayapa, siya po ay dadasalan o yung tinatawag namin Salatul Janazah, yung Islamic burial prayer. So yun po yung pangatlo. At yung pang-apat, siya po ay ilalagak na sa lupa. Siya ilalagay na po sa lupa. So yun po yung apat na karapatan. Yung apat na karapatan na ito, kailangan pong mayroong gagawa. Kung wala pong gagawa sa apat na ito, lahat ng mga Muslim magkakasala. Pag babae ang namayapa, babae rin ang gagawa lahat ng proseso ng pagpaligo, pagdamit. Hindi pwedeng lalaki. Hindi pwedeng lalaki rin. Kailangan babae rin. Si sister ang gumagawa nun. Tapos kung lalaki, siyempre lalaki rin. Ang mga ito ang kabilang sa mga dahilan kaya't tiniyak ni Dumagoso na kumpleto sa mga pasilidad ang libingan at kaya't tinawag din itong cultural office. Sa process po ng pagpapaligo, hindi naman po pwede, kumbaga literal sa libingan lang, kumbaga dyan sa labas. So yung purpose po ng cultural hall, na papaloob po dito yung washing area, kung saan po namin pinapaliguan. Napapaloob po dito yung prayer area, at yung pangatlo po yung opisina. So yung paliguan po ng patay, tsaka yung prayer area na ito, kasi gaya po nabanggit natin kanina, may apat na karapatan, siya ay paliguan, ibalot sa tela, dadasalan at ililibing. So yun po yung purpose kung bakit po tinayuan ng cultural hall. Kaya't ganun na lamang ang pasasalamat ng mga Pilipinong Muslim kay Dumagoso. Sa amin po mga Muslim, napakalaking bagay po ang ginawa ni former Mayor Isko Moreno at that time si Mayor Hani Lacuna, yung Vice Mayor, sila yung nag-ano talaga nito na magkaroon ng libingan para sa mga Muslim. Alam niyo po, nung nagkaroon na po ng Muslim cemetery, ang dami pong natuwa, masaya na mga kapatid nating mga Muslim. Although yung iba sabi nila, hindi yan totoo kasi politics lang yan. Pero nung meron na, nung nabuo na, nung nagawa na, at nung napakinabangan nag-operate na, doon talaga nakita, na-appreciate ng mga tao. Talagang ang ganda ng ginawa po ni Yorme. Sabihin na natin si Yorme, non-Muslim po siya, pero yung pagmamalasakit niya sa mga Muslim ay nandoon. Kasi malaking bagay po. Kasi sabi nga po ni Yorme, nung time pa niya, mula nung konsihal, nag-vice mayor, nakikita niya yung problema ng mga Muslim. Bakit nga ba binibigyan ng importansya ng gobyerno ang ganitong klaseng proyekto? Well, para maalala nila, maisip nila, oh yeah, this is the Muslims are part of the history of how we are now as Filipinos, of our blood, kumbaga. And that alone, ito po yung parang isang manifestation of the leadership, of the kind of leadership na talagang na-appreciate po namin. Masaya naman daw si Dumagoso lalo't napapahalagahan ang kanyang mga programa at proyekto. I'm happy to be of service. Pinagpapasalamat ko rin dyan yung mga kapatid natin Muslim na inanyayahan ko rin maging bahagi ng gobyerno. Yung tinatawag natin Muslim Affairs. Yan, sila Shay ang namuno niyan. At yun lang, masaya naman ako kung masaya po kayo sa mga kapatid nating Muslim dyan. We're happy to be of service. Jan Escosio, Radyo Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.